Hello, magandang gabi po mga kababayan. Ako po si Teo Dorano. Mag-upload lang po tayo ng video na interview ni Congressman Ortiga. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi at ate pong reaksyonan kung tama ba itong mga sagot niya at sinasabi niya. Umpisa na po natin mga kababayan. Share naman po at saka subscribe yung channel at paki-like na rin. Marami pong salamat. Ito po yung interview kay Congressman Ortiga. Ewan ko ba, parang faker, hater, parang ganun mga dating nila. Wait lang. Tinawag ng Malacanang si former President Rodrigo Duterte na one-man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga eh. Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga Sir, ang sinabi po ni Pangulong Duterte doon, papunta na po tayo sa dictatorship. Anong fake news yun? Bakit niya nasabi yun, sir? Kasi sir, una, pagsuspinde sa prangkisa ng SMNI, pangalawa, yung paglusob doon sa KOJC, pangatlo, yung pong pagpapakulong sa mga inimbitahan sa Kongreso. Hindi ba? Papunta na yun doon, sir? Yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na papunta na tayo sa diktador. Sir? rally nila. Ayan, tuloy natin. Parang, ang tawag yun, parang literally, factory ng fake news. Kumbaga, tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. Yan. Pag na-corner, pero hindi niya sinagot. Papunta na tayo. Ang sagot niya lang, fake news. Papunta na tayo sa joke. Hindi, sir. Sagutin mo yung tanong. Papunta na ba tayo? Ang sabi mo, fake news. Paano naging fake news, sir? Sinabi nga dito 30 yun. Fake news ba yun? Ang sagutin mo, kung totoo ba o hindi na papunta na tayo sa diktador? Yun ang sagutin mo, sir. Yan. Tuloy natin. Tawag mo dun sa, hari na, father faker, Father? ng mga fake news, yung mother faker. Sir, Sir, para kang congressman ka, pero wala kang laman. Wala kang utak. O puro kulangot ang utak mo, sir. Anong klaseng sagot yan? Sa kanila. Father faker, mother faker. Ito yung congressman natin na walang laman ng utak. Oo. Para mga ganun dating nila, para mga super villains. Naku, sir. Hindi yan ang tanong, sir. Kuha nila sa paggano. Anong nakukuha sa Pag-imbento ng fake news, saka paninirang sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang, ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon. Oh, ayuda. Saan galing yung ayuda? Sir, pera ng bayan niya, pinamimigay niya. Pera niyo ba yan? Ang dami niyong tulong na ibinigay. Kanina yan. Bakit? Sigurado ba lahat ng binigay na pera na itulong niyo lahat yan? Sige nga. Paano naging fake news? Si Pangulong Duterte, sinabi nila, papunta na tayo. Hindi niya sinabi ngayon na, diktador na siya. Wala kang sagot dun, sir. Binato mo lang kagad sa iba-ibang fake news. Faker. Ano yun? Wala kang laman. Anong klase kang congressman? Tapos papuntahin mo dun sa mga maraming naitulong, magkatuwang ang kongreso at saka palasyo. Oh, bakit? Pera mo ba yung pinamimigay mo, sir? Hindi mo pera yun. Pera ng tao yun. Ang tanong, pinamigay mo ba lahat? Sir, Gagawa, yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero, sir, yung malaki talaga problema natin. Kasi bakit? Yung insertion nga lang, hindi nyo ma-topic dyan eh. Sige nga.
Ang laking pera nun, sir, 241 billion. Sige nga, sir, sagutin mo kaya yun. Yung, paano ba yung insertion? Hindi na natin napag-uusapan. Tapos yan ang ibabato mo? Fake news? Bawat galaw sa bawat Paras lang, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na. yung fake news na yan, synchronize yan eh. Yun ang script nila ngayon, fake news. Bakit? Saan nag-umpisa yung fake news? Kay Barbers. Tapos sinundan na yung bagong attack dog. Tapos, ito. Ngayon, ang interview nito, Ortiga, walang ubang bukang bibig ito kung hindi fake news, fake news. Pero wala silang masagot doon sa mga tanong na dapat sinagot nila. Ang binanggit agad, fake news yan. Di ba? Tamo, pansinin nyo? Fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang yung mga dating ko. Sir. Nakakatawa ka, sir. Nakakatawa ka, sir. Wala kang laman. Ano kang klaseng congressman? Bad vibes. Diba? Yan mga kababayan. Uy, naghahanap Ang- ka ba ng hirapan online na safe? Ang interview ni Congressman Ortiga. May nakuha ba kayo? May laman ba? Walang laman. Wala siyang sinagot. Ano? Hate. Papunta ka agad. Pansinin niyo mga kababayan. Nagkumpasa yung palakarin nila yung kwentong fake news sa Kongreso. Diba? Sa Kongreso. Tapos, ginrap agad ng iba. Papunta Malacanang, fake news, doon sila Duterte, papunta balik na naman sa Kongreso, fake news. Sila lang nagsasabi ng fake news, pero ang katotohanan, hindi nila masagot yung mga tanong. Napakasimple lang nung tanong doon sa bagong, yung Malacanang, si Cherry ba? Ang tanong ni Panelo, na pinakamalaking peddler ng fake news ang Palasyo. Ano sagot niya? Hindi naman dito pinag-uusapan yung ang pinag-uusapan natin dito, ginto. Yung kaso nasa KGC, biro mo, sinabi niya lang na, sinabi daw ng Pangulo na walang armas yung pumasok doon, tapos naka-full battery gear pa. Naka-full battery gear ang mga ang mga pulis na pumasok doon, tapos sasabi ng Presidente, wala daw baril. Di ba yun ang pinakamalaking fake news? Presidente pa yun. Naku, baka mawalan ka ng trabaho dyan. Ikaw, Congressman Ortiga, baka last term mo na yan. Mag-ingat-ingat po kayo mga kababayan. Naku, grabe na talagang natin ngayon. Lahat ng buka ng bibig ng mga Duterte, binabantayan nila ngayon. Binabantayan nila at pinaparatangan nila ng fake news. Ngayon, hindi nila masagot, magkano na ba yung nabenta na ginto? Saka pa lang niya aalamin sa Central Bank. Tamo? Ibig sabihin, ang target talaga ng mga to, yung pamilyang Duterte. Nung sinabi na, tinanong yung babae na tungkol sa droga, ang banggit, single out agad yung Davao City. Ang hindi niya alam, yung Davao del Norte, iba din yun. Para lang dito sa Maynila yan eh. Iba yung Manila City, iba yung Pasay, iba yung Pasig, iba yung Quezon City, iba yung Makati. O, di ba? Pero as a whole ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi lang Davao. Ito siningil out agad yung Davao eh. Bakit? Sino ba mayor doon? Duterte. Yan, ganyan sila. Ganyan sila kung paano nila depensahan ang presidente nilang bangag. Diba? Yan, ganyan mga kasama.
Sana kunting maghanda talaga kayo sa eleksyon. Mga kababayan, ingat po talaga sa pagboto. Kasi itong mga to, hanggat kayang dipinsahan si Makoy, si Marcos, si BBM, talagang didipinsahan nila. Di bali nang magkano-ano ang mga, katulad si Torre, lahat ng buka ng bibig ngayon ng mga Duterte, may kaakibat na kung hindi fake news, kaso. Fake news, kaso. Yan. Yan ngayon, obserbaran nyo yan. Pag lumabas na naman si Tatay Digong, mga kampanya doon sa mga kandidato niya, aabangan nila yung kwento. Tapos sasabihin niya, fake news. Sasabihin nila, ano yan? Basta, fake news. Basta, ganun lang sila. Papansinin mo, sa mga kwento nila, iisa lang ang script nila. Ngayon, ang script naman nila ngayon, fake news. Yan, gatindi ang ating mga nanunungkulan ngayon sa gobyerno. Walang ibang inisip ang mga Duterte lang. Kasi bakit? Tumatayo ang balahibo nila pagka, pag Duterte na binabanggit ang Duterte. Kasi alam nila, napakahirap kalaban pagdating sa mga tao. Kasi mahal na mga tao ang mga Duterte. Yun ang kaya pilit na pilit nilang winawasak ang pangalan nito. Dahil sa kanilang pansariling kapakanan. Gamit-gamit pa ang pera ng bayan. Pamimigay ng ayuda. Akala mo naman, pag nabigay, parang kanila talaga yung pera. Hindi kanila, pera natin yan. Hindi nila pera yan. Pero, parang pag namigay sila, 5,000, 10,000. Akala mo kanila. Ang tanong dyan, nakakarating ba lahat sa tao? Baka yung sinasabing 5,000, maghahati pa ang 3 pamilya doon. Kanyang kagarapal ang ating gobyerno. Alam naman natin yan, nangyayari naman yan. Kasi bakit? Sa daming kamay na dumaan, sigurado, bawat kamay yun, babawas yun. Bawat kamay, babawas yun. Hanggang sa kauli-ulihang kamay. Pati doon sa tao na natumanggap, pag walang nabigyan yung isa, hatiin pa yun. Alam niyo naman yan. Pagdating sa ayuda, nagkakagulo ang mga pera. Lalo na, papayag ba si congressman na wala siya? Papayag ba si mayor na wala siya? Papayag ba si kapitan na wala siya? Hindi. Pera yan eh. Tama? Yan mga kababayan. Kaya sa darating na halalan, vote straight po tayo, PDP laban. Para matigil na itong ginagawa nilang kabulastugan sa gobyerno natin. Para hindi na rin nila ma-impeach si Sara, hanggang sa 2028, makakatakbo si Inday Sara. At sinisigurado ako, wawalisin lahat niya. Ipakukulong niya yan si BBM. Tandaan mo yan. Makukulong yan. Grabe na. Sobra ng kaliwat kanan ng kanilang ginagawa sa gobyerno. It is yung mga congressman natin, may bulang malang sinasabi. Pinapalabas pa rin nila. Mabait magaling si BBM. Sipin mo, harap-harapan kahit pinakabubong tao, alam na nangyayari sa buong Pilipinas. Tapos tingin nila, Panginoon pa rin si BBM. Ang ganda ng ginawa ni BBM sa atin. Ano project niya? Yung pinagmamalaki lang niyang flood control na 5,500. Kinabukasan, nagbagyo lang, wala na agad. Imaginein mo, magkano per day ang ginastos ayon kay Senador Villanueva? 1.4 billion. Malamang hanggang ngayon, may darating na naman ang tag-ulan. Bumili na kayo ng bahay na lumulutang. Kasi baka mamaya, lubog na naman tayo sa baha. Kaya mga kababayan, marami pong salamat. Hanggang dito na lang po muna ako. Si Deo Durano. Huwag sanang kalimutan, mga kababayan, pag-upload ko, paki-like naman po, paki-share. At magandang gabi sa inyong lahat.
Mabuhay ang Pilipinas.